Okay, eto na nga no. Nagsalita na po ang si Secretary Chu Laurel, itong isa sa gabinete ni Bongbong Marcos, dito nga sa nadawit ang kanyang pangalan dito sa latest na video na inilabas ni Zaldico na nabanggit yung First Lady Liza Araneta Marcos na kaya pala nagmahalan ang sibuyas at that time, no? Ay kinurakot pala ayon kay Zaldico. At ngayon naman, itong si Secretary Chu Laurel ay dinideny niya itong mga akusasyon ni Zaldico. Mamaya atin pong i-play itong video na ito at tayo po'y magre-react sa kanya, no? Kung let's try to analyze kung may katuturan ba, tama ba ang kanyang mga sinasabi? Hindi ba ito mag-contradict sa paliwanag rin ni Zaldico? Pangalawa nating pag-usapan ay patungkol po dito na 2 minutes lang ang 902 million Office of the Vice President budget sa 2026 approve na kaagad ng Senado. At dito mo talaga makikita sa video na ito na itong mga senador na ito ay talagang malaki po ang respeto nila kay Vice President Sara Duterte. Pati nga itong si Tito Soto ay napakamay dito kay hindi ko in-expect yun na lalapit itong si Tito Soto at talagang nagrespeto kay VP Sara. Mamaya ipapakita ko lahat yan kung paano po na-approve kaagad ang budget ng Office of the Vice President. Okay? Pero guys, bago ang lahat, bago natin yan ipapakita yung mga videos na yan, help me po muna na i-like at saka i-share itong video na ito para guys, kakalat ito sa taong bayan. Okay? Sabay-sabay muna tayong mag-like and share sa Donmar TV. Itong video na ito, like and share. 1, 2, 3, go! Okay, naka-like and share na ba lahat? And also guys, sa mga bago pa lang dito sa aking channel, mag-subscribe na po kayo para lagi kayong updated sa ating mga balita. And at the same time, yung mga cellphone ninyo, ma-notify yan kung meron tayong breaking news, bagong uploads, o kung nagla-live ang ating channel. Ma-notify kayo lahat dyan. Kaya mahalaga po na mag-subscribe tayo sa Donmar TV. 1, 2, 3, go! Ayan, nakasubscribe na ba lahat? Okay, so heto na nga. Itong administrasyong Marcos ay talagang hugas kamay sila lahat ng mga revelasyon nitong si Zaldico. Alam naman natin itong si Zaldico ay sa last video ay ang binabanatan po ni Zaldico ay yung First Lady Liza Araneta Marcos. Na sabi niya ay sangkot rin sa korupsyon itong si First Lady Liza Araneta Marcos, kasabwat ang kapatid nito. So, kung nagtatanong kayo kung sino ang papaniwalaan natin, kung si Zaldico ba o itong si First Lady Liza Araneta Marcos, kasi nakita ko rin yung post ni First Lady kaninang umaga o kaninang hapon ba yon, na sinabi niya na hindi raw siya magpapadisturbo sa yung mga theatrical na mga usapin na mga halata raw na scripted. At siya na lang po ay magfo-focus na in-educate niya ang mga students niya. Kasi may picture doon nakasama niya ang kanyang mga estudyante estudyante niya sa law. Okay? So, nabanggit rin ang pangalan ng secretary ng Department of Agriculture yata itong si Secretary Chu Laurel. Correct me if I'm wrong. Nagresponde na siya dito sa mga sinasabi ni Zaldico. Na si Zaldico raw ay sinungaling raw itong si Zaldico. Pakinggan natin itong si Sec Chu Laurel. Okay? Para let's try to listen to their side also. Okay? Ito. Play. Punta naman tayo sa sibuyas. Bakit tumaas? Yung sibuyas na yan, isa yan sa dahilan na tumaas yung presyo ng sibuyas
nung first year ni Bongbong Marcos, kung maalala ninyo, biglang pumutok yung issue na yan na halos nga yung mga pagkain ng mga restaurant wala nang sibuyas. Kasi nagbahala na yung mga pagkain kapag i-include mo yung sibuyas. Importante pa naman yung sibuyas sa sa mga ingredients ng mga espesyal na pagkain. Yun pala, ayon kay Zaldico, nakikialam itong kapatid ni First Lady Liza Araneta Marcos. Martin Araneta ba yun? Kalimutan ko yung pangalan. Tapos, kontrolado raw nitong si Ma'am Shi Araneta Liza. Kontrolado raw. Diba sabi yan napakinggan natin lahat yan ni Zaldico. Ngayon, ito yung paliwanag ni Chu Laurel. Chu Laurel, magpaliwanag ka ngayon. Bakit sinungaling itong si Zaldico? Ito, play. Ang presyo ng sibuyas nung panahon na yon. It's a simple supply and demand issue. Yan ang kanilang argumento. Kaya raw nagmahalan, supply and demand. Pero bakit, Chu Laurel? That was the first time na nagmahal talaga yung sibuyas. Nag-report na ang BPI kay Senior Yusek Panganiban noong October 2022 na wala ng stocks ng yellow onion at 40,000 tons na lang ang natitirang stocks for the year for red onion. The official recommendation of BPI or the Bureau of Plant and Industry to Senior Yusek Panganiban was to import 3,960 metric tons of yellow onion and 17,100 metric tons of red onion. At hindi ito na-actionan ng DA management at the time. At bilang Private Sector Advisory Council member for Agriculture during that time, wala kaming nakitang official recommendation to the Secretary. Dahil wala ng local supply at wala ng importasyon, kaya nag-shoot up ang presyo ng red onion to 392 pesos and yellow onion to 632 pesos. At meron pang very short time na naging 700 pesos to. Ito ay aking personal na research as a member of the Private Sector Advisory Council for Agriculture. Dahil sa ako din ay nasa cold storage industry for 28 years before joining the government. So I have the data sa mga estimated laman ng mga cold storages. Plus to confirm my suspicion, pinapuntahan ko ang aking mga tao sa mga cold storage sa Nueva Ecija at kinausap ko ang mga kaibigan ko doon. And everybody confirmed na wala ng local supply na imported na sibuyas. O halos wala ng sibuyas nung panahon na yon. If may big-scale smuggling na nangyayari during that time, nakakasiguro ako na hindi tataas ng ganito ang presyo. Hindi ito logical. Hindi rin ako naniniwala at that time na may nag-hoard ng onions, contrary sa mga pinagsasabi ng mga iba. Walang negosyante or importer or trader na mag-hold ng stocks ng kanilang onion at itatago kung ang presyo ay 700 pesos na, i-release lahat yan. Di ba? Hindi talaga bumaba lang ang presyo at tumaas yun dahil walang supply. It's as simple as that. Hindi rin totoo na involved si Martin Araneta sa onion importation or any... Yang Martin Araneta na yan yung kapatid ni First Lady. Smuggling or importation issue. 2 taon na ho ako dito sa opisina ko, kahit isang beses walang binigay o walang request sa akin si Martin Araneta na for importation of onions or any agricultural commodities. Hindi ho katulad ni Zaldico. Mukhang pikon na itong si Chu Laurel ni Zaldico di syempre sino bang hindi mapipikon na kasali ang pangalan niya. In the first place, kasalanan nyo dyan yan lahat. Si Zaldico, kaalyado nyo yan lahat baka naman, yung pagbibintangan nyo dyan, Duterte na naman. Sabi ni Zaldico noong April 2023, sandali, kamali ako. Isunod naman natin yung bigas. Sinabi ni Zaldico noong April 2023 ay nagrekomenda siya ng 13 million metric tons na importation ng bigas kay Speaker Martin Romualdez para bumagsak ang presyo ng bigas sa ating bansa.
Ay nako, buti na lang hindi siya nasunod. Dahil ang 13 million metric tons na bigas ay katumbas ng 20 million tons of palay. Yan ang kabuuang produksyon na pinaghirapan ng ating mga magigiting na magsasaka sa buong bansa sa loob ng isang taon. Gusto pala niyang patayin ang kabuhayan ng ating mga magigiting na magsasaka habang pinag-iinteresan ni Saldico ang kaban ng bayan. Tungkol sa taripa, totoong nagtawag ng meeting si Speaker Martin Romualdez sa Polo Town Homes para pag-usapan ng taripa. Ang totoo niyan, ang rekomendasyon ni Saldico ay 0% tariff. Hindi kami ni Secretary Recto pumayag sa zero tariff na kanyang suggestion. Ang position ni Sec Ralph during that time ay 20% and the DA's position was 25%. Ang final recommendation namin ay naging 15% dahil masyadong mataas ang world market price during that time. Tungkol sa pagbababa ng presyo ng bigas, bagamat ginawa ng 15% ng taripa noong July 2024, sinabi ko sa kanila, simula pa lang, hindi ganun kabilis ang pagbaba ng presyo ng bigas. At ang aking forecast actually was sa January 2025 pa ito mararamdaman. And I have press statements to prove that, no? Ang rason kaya hindi bababa kaagad ang presyo ay dahil maraming nag-import ng bigas sa mataas na presyo at sa mataas na taripa. Hindi naman santo ang ating mga importers at papayag na malugi sila ng malaki, di ba? Noong July 2024 din, na nung itakda ang 15% tariff, tumaas pa ang world market price ng bigas at umabot ng $710 per metric ton. Kaya hindi agad mararamdaman ang epekto ng pagbabago ng taripa. Sa local rice naman, napakataas ho ng presyo ng bili ng mga traders and rice mills at ang presyo ng palay noon ay umaabot sa 27 to 30 pesos per kilo sa ilang probinsya. Kaya kahit ang local rice industry, hindi basta-basta magbababa ng presyo sa kanilang biniling palay sa mataas na presyo, di ba? Sabi ko sa kanila ay maghintay at ginagawan ho namin ito ng paraan. At ang unang solusyon sa pagbababa ng presyo sa merkado ay pag-implement ng Department of Agriculture ng P29 Rice for All program. Diba yung 29 peso rice natin noon? Ang mga sumusunod doon ay may pag-impose ng MSRP, Maximum Suggested Retail Price, na naging very effective sa pagbaba ng presyo ng bigas sa merkado. At nasaksihan niyo ito, lalo na sa mga media dito na sumama sa aming pag-iikot-ikot, di ba? Yun yung naging clincher eh. Kayo na magpapatunay nito. Tungkol sa allegation na pinahinto ko ang Quinta.com hearing dahil may pinakita daw akong isang confidential report na nakasad ang pangalan ni First Lady Lisa Araneta Marcos mismo sa hawak. So, yun lang ang ang naglabas ng video ha. So, dinideny talaga nila lahat ito. No, na mali yung sinabi ni Zaldico. Okay? So, ewan ko na lang ha, kasi ang usapin po dito, flood control scandal. Ako naniniwala ako na sinali na lahat ni Zaldico ang dapat banggitin. Kasi duda ako, alam ni Zaldico. Ito opinion ko lang ito. Kasi itong si Chu Laurel, kasi nabanggit yung pangalan niya, syempre, lilinisin talaga niya ang pangalan niya sa sinabi ni Zaldico. Pero sa ako, in the back of my mind also, napag-isipan ko na baka sinabi na ito lahat. Kaya nga sabi nga ng lawyer kanina ni Zaldico na marami pang nalalaman itong si Zaldico na mga kalokohan ng administrasyon. Kaya iisa-isahin talaga yan. Ang aking ikinatakot dito, kasi iniisa-isa ito ni Zaldico, siyempre, every scandal na ibabanggit ni Zaldico, ito naman itong portion na ito is issue ito ni Liza Marcos, no, sa issue sa agriculture. Sasabihin nila ni Auntie Claire Castro na, ay bakit hindi yan
ginagawa ng isang video na lang ni Zaldico. Itama si Zaldico eh. Inaraw-araw niya kasi para makita talaga yung highlight, no? E di syempre, kung ibuhos mo lahat ang mga kabalastugan, meron kasing ma-overlook na mga mga issue. Kasi tama itong ginawa ni Zaldico na inaraw-araw niya ang every issue para naman ang media, no, makakuha ng everyday na pahayag galing kay Zaldico at ma-emphasize yan. You are giving the chance of the Filipino people na ma-realize pa niya. Ma-realize pa ng taong bayan na ito pala yung mga pinanggagawa. Hindi lang pala si Martin Romualdez, hindi lang pala si Bongbong Marcos, hindi lang pala si Zaldico, kasali pala itong si First Lady. 'Di ba? So tama rin naman. So kayo narinig man ninyo ang sinabi ni Secretary Chu Laurel, 'di ba? Narinig ninyo. Kayo na ang humusga kung ang explanation niya ay pasok ba sa sinabi ni Zaldico na masabi nating nagsisinungaling si Zaldico o gawa-gawa lang yun ni Zaldico. Kayo nang humusga ha. I have my own analysis about that. Dito naman tayo. Maganda itong nangyari kanina sa sa Senate hearing. Si Vice President Inday Sara pumunta doon sa Senado at within 2 minutes lang di umano ay na-approve na kaagad ang 902 million budget for 2026 sa Office of the Vice President. Okay? Bakit ba nangyari ito? Ito, panoorin po natin ito. I further move that we now consider the budget of the Office of the Vice President and recognize the distinguished sponsor, our Chair of the Committee on Finance, Senator Sherwin Gatchalian. Yeah. Any objection? The Chair hears none. The consideration of House Bill 4058 under Committee Report number 18 is in order. We now recognize Senator Sherwin Gatchalian, the Chairman of the Committee on Finance, to sponsor the budget of the Office of the Vice President. Thank you, Mr. President. Thank you. Yeah, thank you, Mr. President. Thank you, Majority Leader. Mr. President, we respectfully submit for the body's consideration the proposed new appropriations for the Office of the Vice President for fiscal year 2026 amounting to 889 million pesos. Thank you, Mr. President. Majority Leader. Mr. President, to Senator Robin Padilla is seeking the floor for a manifestation of support. I move that he be recognized. Senator Robin Padilla is recognized. And by the way, we would like to recognize the presence of the Vice President, Vice President Sara Duterte. Welcome to the Senate, Your Honor. Go ahead, Senator Padilla. Maraming salamat po, Ginoong Pangulo at sa ating pong pinunong mayorya. Ako po'y walang katanungan sa ating ginoong sponsor, Senator Sherwin Gatchalian, kundi ako po'y magmamanifest lamang. Ako po'y natutuwa sapagkat dito po sa ating bulwagan ay atin pong hindi binawasan ang budget ng ating pangalawang Pangulo, bagkus ay dinagdagan. Sapagkat alam niyo po, sa akin pong karanasan sa tuwing may dadating na kalamidad, kalungkutan, kamatayan, naandyan po lagi ang ating pangalawang Pangulo upang makiramay, tumulong, kahit saan pong lupalop sa Pilipinas, makikita po natin ang saksi ang buong Pilipinas niya, no? Opisina ng ating pangalawang Pangulo at siya mismo pumupunta sa mga lugar. Correct. Na hindi siya pa nga, mas nauna pa siya sa Pangulo. Mas nauna pa siya kay PBBM. Na si PBBM merong chopper. Meron yung presidente natin, may sariling helicopter diyan sa Malacanang.
Pero bakit mas nauna pa si VP Sara? Yan ang nakakatawa. Pa po naabot ng kahit na sinong naging public official. Kaya ako po'y masaya at ako po'y nagpapasalamat sa ating mga kasama, sa ating pong sponsor, Senator Sherwin, sa ating pong Senate President, sa lahat po na bumubuo, sa lahat po ng mga senador. Maraming salamat po at hindi po nagmula dito sa ating bulwagan ang pang-iipit sa ating pangalawang Pangulo. Manabanggit talaga ni Robin Padilla yung pang-iipit. Kasi doon sa House of Representatives, alam natin kung ano yung mga nangyayari doon. Every time na pumupunta po doon si VP Sara sa House of Representatives, ang dami nilang tanong sa budget of the Vice President. Maliit na nga yung budget ng Vice President, ino-question pa nila. Wala namang masama sa pag-question, pero hindi ba ninyo naiintindihan yung projected na explanation doon sa lead wall? Ini isa-isa yun ni VP Sara pag-explain kung itong pera na ito na hinihingi ng Office of the Vice President, ano ito? May naka-allotted na gagawin. Ini isa-isa doon, in-explain yun ni VP Sara. Pero sa mga, alam nyo na, itong mga kongresista, mga ilang kongresista dyan, yung sila De Lima, yung Colot, yung si Congressman Colot, at yung isa, yung mga aklaan dyan, ang mga tanong nila is out of nowhere na magtataka ka na lang, budget po ito ng 2026 ng Office of the Vice President. Itinatanong yung 2023 o 2022 ba yun? 2023 na confidential funds. Natapos na yun, di ba? Dati, na-explain na yan ni VP Sara dyan sa 2023 pa lang. Tapos ang COA na ang nagsabi na walang korupsyong nangyari sa... Tama naman po yung liquidation ni VP Sara. Pero ang nangyari, yun ang binabato nila, ang confidential funds. Kaya raw, ibababa ang budget ng Office of the Vice President kasi hindi raw ma-explain ang confidential funds. Doon kayo magtanong sa COA. Wala namang problema doon. At isa pa, bakit hindi nyo tanungin ang presidente ng Pilipinas? Kasi yung confidential funds na yun, galing yun sa presidente, ibinigay doon kay VP Sara. Tapos, binigyan lang si VP Sara ng 11 days para igasta. At kailangan niyang maubos Tapos si VP Sara pa ang may kasalanan. Diba? Sino ba namang niloloko nitong mga taong ito? Diba? Kaya ako po ay napahanga sa Senado, no? In behalf of sa mga audience ng Donmar TV, nagpapasalamat po tayo sa professional na ginagawa ng Senado, no? Sa pag-approve ng budget of the Office of the Vice President, no? Bigyan sa pagkakataon na ito, bigyan po natin ng palakpakan ang Senado. Okay? Yan. Basta tama yung ginagawa, palakpakan. Okay? Alam ko na naman yung mga dilawan dyan, mga loyalista vloggers dyan, hindi nila matanggap-tanggap itong ginawa na naman ng Senado. Alam ko na, galit na naman sila dito. Muli po, maraming salamat at pinatutunayan ko po ng napakalaki ng naitulong ng ating pangalawang Pangulo. Maraming salamat po. Thank you. Majority Leader, what is the... Yan ang hindi naisip ng House of Representatives, yung mga kumukontra sa budget ni VP Sara. Yung binibigay niyong pera na budget for sa Office of the Vice President, hindi naman yan kinakain ng ni VP Sara. Hindi naman yan ibinibulsa. Hindi naman sila ang mga empleyado dyan ang nakikinabang.
ang nakikinabang dyan sa 902 million na proposed budget nila ay taong bayan. Ang dami nga nakalatag doon na mga programa. Cash assistance sa mga yung pamilyang namatayan. Cash assistance sa mga nasunugan. Cash assistance doon sa mga may pamilya na may sakit. Ang dami. Many to mention. At ginagamit pa itong pera na ito sa mga sakuna, sa mga bagyo, lindol, lahat na. Siya pa ang nauna doon. Mas marami pa siyang binigay. Ang liit-liit pa ng budget niyan. Pero Bongbong Marcos has all the resources in the world sa bansang ito. Pero wala. Anong gagawin natin? Di ba? So, ano bang point ko? My point is, magagalit na naman ang mga loyalista nito. Kung i-compare mo ang leadership ni VP Sara at ni Bongbong Marcos, sobrang layo po ni Bongbong Marcos. Nakaganon si VP Sara. Kasi hina nga Mahina ng utak ni BBM. Hindi maka-function ng maayos kasi alam mo ba kung bakit hindi na maka-function ng maayos ang utak ni BBM? Bothered siya sa korupsyon na nangyari. Bothered siya sa ipinagmayabang niya na 5,500 flood control projects na yun pala ay hindi totoo. The biggest corruption pala yan. Pleasure of the body. Yes, Mr. President, there being no other reservation for interpellation, I move to close the period of interpellation on the budget of the Office of the Vice President. Close and that the kagad? same be deemed submitted for the body's consideration. Any objection? Hearing none, the budget of the Office of the Vice President is hereby deemed submitted. 1 minute suspension. Yan. Di ba? Palakpakan dahil kagad. Di ba? So, ano kaya? Ipinapasa kagad yung kasi ito na yung ito na yung video. Kaya analyze tayo dito sa video na ito. Tingnan natin Lumapit lahat. Kung mapapansin nyo dito sa video na ito, grabe po ang magnet nitong si VP Sara. Kitang-kita mo sa mga mukha ng mga senador na nandyan sa loob, kasama si VP Sara, na grabe po ang respeto nila. Kahit nga itong si Win Gatchalian at itong si Tito Soto, na ito pa yung bumoto bumoto ito na ituloy ang impeachment trial ni VP Sara, ay kitang-kita mo dyan kung gaano nila karespeto si VP Sara. I cannot blame Win Gatchalian and Tito Soto kung yun po ang kanilang desisyon sa impeachment trial. Hindi man sinabi nila na meron kasing mga vlogger narinig ko na ito si Win Gatchalian at si Tito Soto, ito yung gustong ma-impeach si VP Sara. Mali yun, mali yun. Let me correct sa mga vloggers. Si Win Gatchalian po at si Tito Soto, ito yung mga senador na gustong ipagpatuloy ang impeachment trial. Hindi po ma-impeach si VP Sara, kundi gusto nilang malaman, gusto nilang mag-explain si VP Sara. Hindi ibig sabihin na i-impeach na talaga si VP Sara as Vice President. Hindi, no? May kaibahan yan. So kahit itong dalawa, si Win Gatchalian at itong si Tito Soto, ay gusto nilang matrial yung impeachment, makitang-kita mo dito na siguro takot rin sila kay VP Sara kasi alam mo naman si VP Sara, prangka yan na mag-istorya. Si VP Sara, may respeto rin. Diba? Ito. Panoorin nyo ang mga body language nila. Yan. Yan. Lumapit una sina Loren Legarda, Senator Padilla at si JV. Tapos si Win Gatchalian, ayan, naghihintay siya. Nasa gilid o una ba siyang look at their faces.
look at their faces, itong mga senador. Ano sila? Their faces are smiling at VP Sara. Tito Soto, lumapit. Maraming nagsasabi, plastic raw si Tito Soto dito. Ewan ko na lang pero opinion nyo yan. Para sa akin naman, lumapit si Tito Soto for a respect, no? Kasi naman, magpakita sila ni Bongbong Marcos na professional sila. Di ba? Si Yorme nga kanina at si Bongbong Marcos rin, di ba? Ano masasabi nyo doon? Plastikan? Si Yorme, nagpapasalamat rin siya kay Bongbong Marcos kasi si Yorme ay Isko Moreno ang ibig kong sabihin, Mayor Isko, kasi sinuportahan po ni Bongbong Marcos ang yung hospital na inimprove ni Yorme. Pero hindi ibig sabihin the credit goes to Yorme hindi po Bongbong Marcos. Let me clear about that Si Marcos ay nakasuporta lamang doon. Ay ayaw kong sabihin na nag-credit grabbing si Bongbong. No. Because yung programa kanina doon sa Maynila ay credit goes to Yorme, not for BBM nagsuporta lang si BBM. Alam mo naman si BBM, mahilig yan bumibisita sa mga proyektong natapos na hindi sa kanya. Kay Yorme Isko Moreno yun o papipiliin ko pa nga kung if only I could turn back the time, si Yorme na lang siguro yung binoto ko aside hindi na sana si BBM. Mabagaling si Yorme actually. Yan ang isa sa mga mali natin doon at that time sa 2022. Kasi syempre dahil kay VP Sara binoto natin si BBM, mali pala yun, no? Next time, kahit inendorso pa yan ni VP Sara, we have to research ng anong tawag doon? I-research natin yung track record ng isang kandidato. Yan. Smile na sila. Magpapapicture pa yan. Duda nga ako dito Kapag, di ba, hindi tayo alam ko. Hindi ako magkakamali dyan. By the time sa 2028, baka babaliktad rin itong si hindi pa naman ito tatakbo si Soto at si Ping Lacson. Baka sa 28, 29, 30, baka sa 2031. Baka na naman ito kasi 6 years nila sila, no? Yun ang pagkakataon na tatakbo sila ulit. Baka babalimbing na naman dito kay BP Sara. Magaling si Soto at si Ping Lacson dyan. Ayan. Picture na sila. Gitna si VP Sara. Ayan. At katabi niya yung Senate President. Auntie Claire Castro, baka may komentaryo ka na naman dito bukas. Yan ang iniintay namin. Yan, di ba? Si Robin Padilla yung nasa gilid at si JV. Loren Legarda nasa left ni VP Sara at nang nasa right ay si Tito Soto. Ayan. Hoy, yung ulo mo, nakita. Sino ba to? Wait link, mga ito, mga bodyguard dyan. Ayan. So, kitang-kita ninyo lahat ng mga nangyayari behind the hearing. Yan, nag-usap-usap na sila. Sasabihin na naman yan ni BP Sara, ay, yung mga tao sa Maynila, mga plastic. Naalala niyo yun, yung sinabi niya. Siguro nakipagplastikan si BP Sara dyan sa kanila Soto at ni baka naman hindi. Depende lang yan. Kayo nang humusga.
Di ba? Si VP Sara, alam ko naman yan nagpapasalamat yan sa pag-approve. Sino ba namang hindi magpapasalamat, di ba? Para sa taong bayan yan, di ba? Di ba? So, exit. Ayan, standby mode. Ayan. Teka muna. Wala na ba? Wala na. Ayan, standby na. So, yun po ang nangyari. Approve ka agad. At magagalit na naman ang mga loyalista. Bakit inapprove yan? Si Dilima at si Hontiveros at sino pa ba? Si Aklaan. Sasakit yung dibdib nila kapag makita ito. Kasi ayaw nila i-approve. Gusto nga nila, kung gugustuhin pa nila, gusto siguro nila i-zero budget pa yung Office of the Vice President. Wala nang awa sa taong bayan. Meron kasing dalawang klaseng kandidato. Yung kandidato na nagsiservisyo para sa taong bayan at merong mga government officials na tumatakbo, umuupo bilang government official sa pansarili nilang interes. Dalawa lang yan. Yung mga galit kay VP Sara na galit sa budget ni VP Sara, yun yung mga officials na pansariling interes lang ang iniisip. Pero yung mga nag-a-approve dito sa budget ng Office of the Vice President ay talagang iniisip nila ang ang maitulong ng Office of the Vice President sa panahon ng kailangan ng taong bayan. Okay? Na lindol, bagyo, 'di ba? Kasi yung mga kalaban po ng mga Duterte, ayaw nila na makita na itong mga taong ito tumutulong sa taong bayan. Kasi dagdag points na naman yan. Bakit yung mga Duterte na yan tumutulong na naman? Edi syempre, obligasyon yan. Obligasyon nyo yan as a government official na kayo po'y talagang tutulong sa taong bayan. Yung mga budget na yan, hindi yan para sa inyo. Para yan sa mga taong bayan na nangangailangan po ng first na tulong, no? Yung agarang tulong. Kasi kung dadaan pa yan, ito yung isa sa mga nakalap ko na impormasyon na kapag hihingi ka ng tulong ng Office of the Vice President, mabilis. Okay? Mabilis. Compare kung doon ka sa DSW manghingi ng tulong o kung saan pa ba. 'Di ba? At least ang taong bayan, marami silang opsyon. Marami silang opsyon kung saan humingi ng tulong. Pwede kang humingi sa DSWD. At the same time, humingi ka rin sa Office of the Vice President. Lahat ng yan is para sa taong bayan. Naalala ko pa nga, yung kapatid ko, na-hospital yung kanyang... Yung kapatid ng asawa ko na-hospitalized, no? Nakapaghingi sila doon sa Office of the Vice President. At the same time, nakapaghingi rin sila sa mga ahensya ng gobyerno like DSWD, sa Philippine Charity Sweepstakes, gano'n. Ang dami. So, kaya nga, sabi ni VP Sara, noong 2025 budget niya, marami po mga programa ng Office of the Vice President na nakansela na, no? Hindi na sila mag-o-offer ng yung mga cash assistance, di ko lang, I'm not so sure kung saan, cash assistance ba yun sa mga namatayan? Parang merong mga nawalang programa ng Office of OVP kasi nga sobrang malaki po ang kinaltas na budget. Ganyan po sila. Gusto ng mga kalaban ng mga taga-OVP na magmukhang hindi tumutulong ang opisina ng Vice President. Yan ang gusto nila, di ba? So, ngayon thank you sa Senado. At I hope tuloy-tuloy na yan, yung budget ni VP Sara. Okay?
So, ano ang may comment ninyo dito sa video na ito? Nakipagplastikan ba si Tito Soto at itong si Win Gatchalian kay VP Sara? Kung sa tingin niyo nakipagplastikan, i-comment nyo ang inyong argumento sa comment section. Kung hindi naman, professional lang, sabihin nyo rin. Okay? So guys, paki-like at saka paki-share itong ating video ha, para marami po ang makaalam sa nangyayari ngayon sa ating bansa. At sa mga first time sa Donmar TV YouTube channel, subscribe na po kayo. Libre lang ang mag-subscribe. Walang bayad yan. Updated ka pa sa ating mga balita. Okay? May red button dyan na subscribe. Pindutin nyo dyan yung mga first time pa dito. Okay? Para updated na kayo. Okay? See you in my next video. Have a great day. Have a great night. God bless po sa ating lahat. Mabuhay ang Pilipinas. And God save the Philippines. Bye-bye.